Magandang araw! Ngayon, ang atin namang pag-aaralan ay tungkol sa Homeroom Guidance, Quarter 1, Module 2. Ito ay may pamagat na Let's Earn Respect or Let's EARNRESPECT. Narito ang mga layuning pagkatuto na inaasahan sa iyo pagkatapos mong gawin ang module na ito. Una, kilalanin ang bahaging ginagampanan at ang kahalagahan ng iba bilang parte ng pamilya, ng paaralan at ng komunidad. Pangalawa, talakayin ang positibong epekto ng iyong pagpapahalaga bilang kasapi ng pamilya. Pangatlo, makilala ang iyong pangunahing karapatan at ng iba pang miyembro ng iyong pamilya. At ang panghuli ay pahalagahan ang positibong resulta ng pagrespeto sa karapatan at kahalagahan ng iba. Ang module na ito ay gagawin mo mula sa ikatlong linggo hanggang sa ika-6 na linggo ng unang markahan. Iminumungkahi na gagawin mo ito sa loob ng 240 minuto. Ang mga kailangan mong gamitin ay worksheet or papel, blankong papel, coloring materials o mga gamit pangkulay, at lapis o papel. Ang pag-uusapan natin sa module na ito ay tungkol sa mga taong may kinalaman sa inyo. Sila ay maaaring galing sa inyong pamilya o mula sa iyong mga kaibigan. Maaari ding galing sila sa inyong paaralan at sa mga taong nasa inyong komunidad. Dahil sa community quarantine, hinihiling na ikaw ay sa loob lamang ng inyong tahanan at hindi lalabas. At dahil dito, mayroon kang mahabang panahon na makasama ang iyong pamilya. Kamusta na ang iyong relasyon sa kanila? Nahihirapan ka bang makipag-usap sa kanila? Ang module na ito ay magbibigay sa inyo ng iba't ibang gawain na makakatulong sa inyo upang suriin ang inyong sarili kung paano makipag-ugnayan sa inyong pamilya. Good luck sa pag-aaral sa module na ito. Let's review. Sa bahaging ito, mayroon kang 1 minuto para i-review muli o alalahanin ang iyong mga natutunan sa unang module ng Homeroom Guidance. Sa unang module na iyon, ay marami kang natuklasan sa iyong sarili dahil na rin sa iba't ibang gawain na iyong ginawa sa module na iyon. Natuklasan mo at napahalagahan ang iba't ibang pagbabagong iyong naranasan ngayong ikaw ay nasa grade 4. At dahil dyan, tayo na ay gagawa ng mga gawain sa module 2. Ang unang gawain na iyong gagawin ay let's try this. Mayroon kang 30 minuto para gawin ito. Ang pamagat ng gawain ito ay I am a writer. Ang unang gagawin mo ay tingnan mo ang mga larawan na nasa ibaba. Ayan. Nakita mo na ba ang mga larawan? Magaling. Pangalawa, isipin mo na ang mga pamilyang iyan ay nag-uusap sa bawat isa. Naisip mo na ba ang kanilang napag-usapan? Kung meron ka nang naisip, isasulat mo sa loob
ang kanilang mga pinag-uusapan sa loob ng speech bubble. Ay ang may arrow na yan, yung nilagyan ko ng arrow, yan ang speech bubble. Diyan mo ilalagay ang kanilang pinag-uusapan. Isusulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ayan, halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ano ang ginagawa ng bata sa unang bubble? Yan, yung nakaturo ang arrow, anong ginagawa niya? O kunyari, naisip mo na yan ay ang anak at nagmamano siya doon sa tatay niya. O dahil dyan, dito sa unang bubble na nakaturo ang arrow, ilalagay mo, mano po, tatay. O, ikaw na ang maglalagay sa mga susunod na bubble or speech bubble tungkol sa kanilang mga napag-usapan. Pagkatapos ninyong gawin ang Let's Try This Activity o yung I Am a Writer, ay sasagutan naman ang mga katanungang ito. Una, ano ang masasabi mo sa pamilya na iyong nakita sa larawan? Maaari mong ilagay ang iyong obserbasyon at iyong nakita sa larawan na iyon. Halimbawa, pwede mong ilagay na nakita ko sa larawan na ang pamilya ay nagtutulungan sa gawain. O ikaw, ano naman ang iyong masasabi sa pamilyang iyon na nasa larawan? Isulat mo na ang iyong sagot. Pangalawa, ano naman ang iyong mararamdaman kung isa ka sa mga batang naroon sa larawan? Masaya ka ba? Malungkot? Natatakot? Nagugulat? Isulat mo kung ano ang nararamdaman mo kung isa ka sa mga batang nasa larawan na iyong nakita. Pangatlo, isulat mo naman sa pangatlo kung ano ang sa tingin mong magiging reaksyon ng iyong mga magulang o ng iyong mga tagapangalaga kapag nakita nilang ginagawa mo ang katulad na gawain na ginagawa ng mga bata sa larawan na iyong ginawa kanina. O imaginein mo, isipin mo, kung halimbawa ikaw yung batang lalaki na nagmamano o yung batang babae na tumutulong sa kanyang nanay at nakita ng iyong magulang o ng iyong tagapangalaga na ginagawa mo rin yun, ano kaya sa tingin mo ang magiging reaksyon nila? Iyon naman ang iyong isasagot ngayon sa pangatlo. Isulat mo ang iyong sagot. Okay, let's explore this. Ang suggested time allotment naman para matapos ang gawain na ito ay 30 minuto. Ang pamagat ng gawain ito ay It's My Turn. Ang una mong gagawin ay kopyahin mo ang table na nasa ibaba sa isang papel. Ayan, kopyahin mo yung assigned household chores at activities I do with my family. Kapag nakopya mo na ang table na ito, ang gagawin mo naman ay kukumpletuhin mo ang table sa pamamagitan ng pagsulat ng mga sumusunod. Sa bahaging ito, ang ilalagay mo, ano-ano ba yung mga gawain sa bahay na nakaatang sa iyo. Halimbawa, ikaw ang tagaligpit ng hinigaan. O ilalagay mo dyan sa assigned household chores, magligpit ng higaan tuwing umaga. Pagkatapos, kung ano pa yung mga naka-assign o nakaatas sa inyo na mga gawain, ilalagay nyo lahat sa bahaging yan na may arrow. Okay? Pagkatapos dyan, dito naman sa kabilang column,
ang ilalagay mo naman ano-ano yung mga gawain na ginagawa ninyong magpamilya na magkakasama. Halimbawa, ang ginagawa ninyong magkakasama ay manalangin. No, ilalagay mo dyan, manalangin tuwing umaga ng magkakasama. O isipin mo pa, ano-ano pa yung mga gawain ng inyong pamilya na ginagawa ninyong magkakasama. Isusulat mo lahat dyan ang iyong mga sagot. Maaari kang magpatulong sa iyong pamilya o sa inyong mga tagapangalaga para makumpleto ang pagsagot ninyo sa gawaing ito. Kasi meron kang mga gawain na maaaring makalimutan at ang iyong mga magulang o tagapangalaga o maaaring si ate at kuya ang makakatulong sa inyo para masagutan ang gawaing ito. Pagkatapos nyong gawin ang gawaing iyon, sasagutan naman ang sumusunod na tanong. Una, isusulat mo daw kung ano ang nararamdaman mo kapag ikaw ay nakatapos o nagawa mo ang lahat ng gawain na inuutos sa iyo o nakaatas sa iyo. O halimbawa, ang nilagay mo doon kanina ay nagliligpit ng higaan. Kapag nagawa mo yon, anong nararamdaman mo? Yon ang isasagot mo dito sa number 1 question. Sa pangalawang tanong naman, ano naman ang mararamdaman mo o nararamdaman mo kapag ginagawa nyo ng sama-sama ng inyong pamilya ang mga gawain sa bahay? Isulat mo ang iyong nararamdaman. Pangatlo, ano naman sa tingin ninyo ang kahalagahan ng mga bahaging ginagampanan o ng mga nakatalagang gawain sa inyo sa loob ng tahanan? O isulat ninyo, bakit ba mahalaga ang pagkakaroon ng mga bahaging ginagampanan ng bawat isa sa loob ng tahanan? Keep in mind, ang suggested na oras para sa gawain ito ay 30 minuto. Ikaw ay bahagi ng pamilya. Anumang uri o istruktura ng pamilyang mayroon ka, ang iyong presensya at pagganap ay mahalaga. Kaya, kinakailangan mong tumulong sa pagkakaroon ng malusog na relasyon sa kanila o mabuting relasyon sa bawat miyembro ng inyong pamilya. Narito ang ilang mga tips para magkaroon ng mabuting relasyon sa bawat miyembro ng pamilya. Let's earn respect. Letter E, engage in talking about ideas and actions that can improve the interaction at home. Ang sabi dyan, kinakailangan na makibahagi ka sa mga pag-uusap tungkol sa ideya at aksyon na maaaring makapagpaunlad ng interaksyon sa inyong tahanan. Letter A, allot time to listen to the message of your family members to understand them better. Kinakailangan daw na maglaan ka ng oras sa mga mensahe ng mga miyembro ng inyong pamilya para mas lalo nyo silang maintindihan. Letter R, respect and accept opinions and beliefs of everyone in the family. Kinakailangan mong respetuhin at tanggapin ang bawat opinyon at paniniwala ng bawat miyembro ng inyong tahanan o ng inyong pamilya. Letter N, nurture a helping hand for others. Dapat din na magkaroon ka ng pusong handang tumulong sa bawat isa. Letter R,
Remember to watch your words and action always. Dapat din na alalahanin mo na dapat ikaw ay kumikilos at nagsasalita ng maayos sa kanila. Letter E, express kindness and care always. Lagi mong ipadama at ipakita sa kanila ang iyong kabutihan at pagmamalasakit sa bawat miyembro ng inyong pamilya. Letter S, show concern to the feelings of your family. Ipakita mo rin na ikaw ay nag-aalala sa bawat nararamdaman ng miyembro ng inyong pamilya. Letter P, participate in family activities and in doing household chores. Kailangan mo ring makibahagi sa bawat gawain at sa mga gawaing bahay na mayroon sa inyong tahanan. Letter E, engage in open communication all the time. Kinakailangan naman na magkaroon ka ng bukas na komunikasyon sa lahat ng oras. Ibig sabihin, sabihin mo sa kanila ang iyong mga nararamdaman o yung mga nais mong sabihin. Letter C, calm yourself if you're getting angry or agitated. Kinakailangang matuto kang kumalma kung ikaw ay nagagalit o nakakaramdam ng galit o nakakaramdam ng pagkabalisa. Letter T, treat yourself and others with respect. Kinakailangan mong tratuhin ang iyong sarili at ang iba ng may pagrespeto. Paminsan-minsan, dapat mo ring suriin ang iyong sarili at kung paano ka nakikipag-ugnayan sa ibang tao, lalo na sa iyong pamilya. Ito ay mahalaga sa pagbuo ng relasyon. Isa pang susi para magkaroon ng malusog na relasyon o mabuting relasyon sa iba ay kinakailangan mong maunawaan ang kanilang mga karapatan o ang mga karapatang pantao ng iba. Ang karapatan ay isang bagay na hindi maaaring makuha sa atin. Ito ay protektado ng gobyerno o ng mga batas ng gobyerno para tayo ay magkaroon ng magandang buhay. Narito ang ilan sa mga pangunahing karapatan na mayroon tayo. Una, the right to be born. The right started when we were still in the womb of our mothers. So, karapatan natin na tayo ay mapanganak. Ang karapatang ito ay nagsisimula pa lamang nang tayo ay nasa sinapupunan pa ng ating mga ina. Pangalawa, the right to have a good family. This right gives you a good family who will love you, take care of you, and provide your needs. So mayroon tayong karapatan na magkaroon ng mabuting pamilya. Ang karapatang ito ay nagbibigay sa atin ng mabuting pamilya na kung paano tayo mamahalin, aalagaan, at ibibigay ang ating mga pangangailangan. Pangatlo, the right to have a well-rounded development of personality. Ito naman ang karapatang magkaroon ng maayos na pag-unlad ng ating personalidad. Itong karapatan na ito ang tutulong sa atin kung paano lumaking masaya at magkaroon ng pakinabang
sa komunidad na ating tinitirhan. Tandaan natin na lahat tayo ay mayroong karapatan. Kaya nga kinakailangan nating respetuhin ang bawat isa. Kinakailangan din nating gumawa ng bawat bagay na para sa bawat isa. Ang mga bagay na ito ang tinatawag na responsibilidad. Narito ang ilan sa ating mga responsibilidad. Una, kinakailangan nating alagaan ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagkain, pagtulog ng maayos, at pag-eehersisyo. Ito ay katapat ng ating karapatan na maipanganak. Pangalawa, kinakailangan din nating tumulong sa miyembro ng ating mga pamilya sa paggawa ng mga gawain sa ating tahanan. Ito ay katapat ng ating karapatan na magkaroon ng mabuting pamilya. Pangatlo, responsibilidad din natin na mag-aral ng mabuti at makibahagi sa ating paaralan at sa mga gawaing pangkomunidad upang tayo ay maging ligtas. Ang responsibilidad na ito ay katapat ng ating karapatan na magkaroon ng maayos na pag-unlad ng ating personalidad. Ang sunod na gawain ay you can do it. Ang suhestyon na oras para matapos mo ang gawain na ito ay 30 minuto. Ang pamagat ng ating gagawin ngayon ay I know now. Ang unang gagawin mo ay tingnan ang larawan sa ibaba ng module at imaginein mo o isipin mo na ikaw ang taong ito. Ayan, yan ang makikita mo sa ibabang bahagi ng inyong module. Iisipin mo na ikaw ang taong iyon. Pangalawa, kumpletuhin mo ang pahayag sa mga bagay na iyong gagawin upang magkaroon ng magandang relasyon sa pamilya mo at sa ibang tao. Ilalagay mo ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Para sa I will think, isulat mo ano ba ang dapat na naiisip mo para magkaroon ng magandang relasyon sa ibang tao. Halimbawa, iisipin ko ang mga dapat sabihin bago ko sabihin ito sa kanila. Letter B, I will share. Ano naman ang mga bagay na maaari mong ibahagi sa ibang tao para magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Halimbawa, I will share my foods to my family members. O ibabahagi ko ang aking pagkain sa mga miyembro ng aking pamilya. Isipin mo naman kung ano yung mga dapat mong ibahagi sa ibang tao at iyon ang isusulat mo sa bahaging I will share. Letter C, I am going to show my love for others by, isulat mo naman dito kung paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa ibang tao. Halimbawa, I am going to show my love for others by helping them. Letter D, I will show respect to others by, susulat mo naman dito kung paano mo maipapakita ang pagrespeto sa ibang tao. Halimbawa, ang isasagot mo, I will show respect to others
by listening to their opinion. What I have learned. Ang suggested na oras naman para matapos mo ang gawaing ito ay 20 minuto. Ang pamagat ng ating gawain ay phases. Ang mga sumusunod ay iba't ibang gawain na makikita o ginagawa ninyo sa inyong tahanan. Isulat mo ang bilang 1 hanggang 10. Hindi mo na kokopyahin lahat. Pagkatapos nito, isusulat mo ang yes sa bawat bilang kung ikaw ay sumasang-ayon sa pahayag na nakasulat at no naman kung hindi ka sumasang-ayon. Kung no ang iyong inilagay, isulat mo ang naaangkop na pag-uugali na kinakailangan sa bawat gawain. Una, ayusin ang aking pinaghigaan tuwing umaga. Pangalawa, iiwanan ko ang mga madudumi kong damit sa sahig pagkatapos kong maligo. Pangatlo, sasabihin ko ang salitang maraming salamat sa aking mga magulang sa kanilang mga pagtatrabaho para sa akin at sa aming pamilya. Pang-apat, paalalahanan ko ang aking mga magulang na magsuot ng mask bago lumabas ng aming tahanan at bago pumasok sa kanilang trabaho. Panglima, mananalangin para sa kaligtasan ng lahat ng tao laban sa COVID-19. Pang-anim, maghugas ng kamay palagi. Pang-pito, maglaro maghapon kahit na may mga kailangan akong tapusin na gawaing pang-paaralan. Dahil hindi naman ako nakikita ng aking guro dahil sa bahay ako nag-aaral. Pang-walo, gumawa ng thank you letter para sa lahat ng medical workers. Pang-siyam, tapusin ang activity sheets sa tamang oras kahit na wala ang aking guro. Pang-sampo, lumabas at makipaglaro sa aking mga kaibigan nang hindi humihingi ng pahintulot sa aking mga magulang. Pagkatapos mong magawa ang mga gawain sa Keep in Mind, What I have learned, at You can do it, ay sagutin naman ang mga tanong na ito. Una, ano ang na-realize mo o yung napagtanto mo habang ikaw ay gumagawa ng mga gawaing aking nabanggit? Pangalawa, ilista ang 3 mahalagang natutunan mo sa gawaing mga nabanggit ko kanina. Share your thoughts and feelings. Sa gawaing ito, ang suggested na oras upang matapos mo ang gawain ay 100 minuto. Para sa letter A na may family and I, ang gagawin mo ay iguhit at kulayan ang picture o larawan ng inyong pamilya sa isang malinis na papel. So, kailangan magdodrawing ka muna o maguguhit ng inyong pamilya, pagkatapos kukulayan mo ito. Pag nagawa mo ng iguhit at kulayan, ay isusulat mo naman ang pangalan ng bawat miyembro ng inyong pamilya kasama na ang iyong sarili. Isulat mo rin ang mga gawain o bahaging ginagampanan ng bawat miyembro ng inyong pamilya sa ilalim
ng mga pangalan ninyo. Sa letter B naman, na pledge of kindness, ang gagawin mo ay kokopyahin mo ang pledge of kindness sa isang malinis na papel at kukumpletuhin mo ang pahayag na nakasulat. 2 kopya ang iyong gagawin. Pagkatapos, i-recite ang pledge of kindness sa iyong magulang o tagapangalaga. At ang pang-apat, itatago mo ang isang kopya bilang paalala sa iyong sarili ng iyong commitment sa iyong ginawang pledge. At ang pangalawang kopya ay isasubmit mo o ipapasa sa iyong guro. Ito ang pledge of kindness na iyong kokopyahin sa isang malinis na papel. Tandaan, 2 kopya ang gagawin. Isa ay itatago mo para sa iyong sarili bilang paalala ng pledge of kindness o panunumpa ng kabutihan na iyong ginawa. At ang pangalawa ay ipapasa mo sa iyong guro. Pero tandaan na bago ipasa sa iyong guro, kailangan ay nakompleto mo ang hinihingi sa bawat guhit. So, sa unang guhit, isusulat mo ang iyong pangalan at sa ibaba, sa signature, ilalagay mo naman ang iyong pirma. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalimutang i-subscribe ang channel na ito. Magkita-kita tayong muli sa ating susunod na aralin. Stay safe and God bless! Bye-bye!